Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, aarestuhin na. Grabe to, Kong Barsaga, delikado na. Ayan mga kababayan, batungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin simulang i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito po ang balita mga kababayan. Ayan o, ipaa-aresto na dahil sa Mindanao Sexation speech. Ayan, nagdulot ng intriga sa social media ang Facebook post ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga matapos niya ibahagi ang isang breaking news item na nagsasabing Marcos admin plans to arrest kung Kiko Barsaga over sexation speech. Ayan mga kababayan, nako. Palala po, kung totoo man po ito mga kababayan, palala po ng palala ang mga nangyayari sa ating bansa mga karibin natin. So, bakit nila gagawin ito? Kaya Representative Kiko Barsaga, di ba? Dahil ba ito ay kumukontra? Marami ang nagsasabi, ano ba, martial law na ba tayo ngayon? Silent martial law? Parang hindi silent martial law. Marami po ang nagko-comment niya, mga ganyang komento, no? Martial law na daw dahil sa mga nangyayari sa ating bansa. But we are speaking about Kiko Barsaga. Alam naman po natin na vocal, napaka-expressive po ni Congressman Kiko Barsaga pagdating po sa pagkikriticize sa government ni President Bongbong Marcos Jr. especially dito po sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Kasi, diba, sila na po ang tinutumbok ng mga testigo pero pilit pa rin po nilang pinagtatakpan. Ngayon, naisipan ni Representative Kiko Barsaga na magsalita against sa government, pero ito naman po ang nangyayari. So that's why nasasabi ng ating mga kababayan na ano ba to? Martial law na ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako, Sandro Marcos bukas sa pagtakbo bilang Pangulo sa hinaharap. Nako po. Wag na, iba na lang, iba, no? Ipinahayag ni Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na bukas siya sa posibilidad na tumakbo bilang Pangulo ng bansa sa hinaharap kung nanaisin umano ng mga tao na sundan niya ang yapak ng kanyang ama at lolo. Wag na, uy, di ba? Sa pinagdaanan ng taong bayan sa iyong lolo at sa pinagdaanan ng taong bayan sa iyong ama, aba, may ikatlo pa? Wag na, di ba? Baka hindi lang korupsyon ang mangyari pag ikaw ang hindi mo nga maipaliwanag yung yung kung saan napupunta yung Maharlika Investment Fund, ikaw ang pasimuno nun di ba? Dapat ipaliwanag mo muna yun bago ka tumakbong Pangulo. Well anyway, sabi ng iba, wala namang problema kung tatakbo siyang Pangulo, di ba? Tumakbo ka para makita natin, di ba? Kung papalarin ka or hindi, di ba? Kung isusuka na ang mga Marcos or tatangkilikin pa rin ng taong bayan. Yan mga kababayan, at ito pa, pasadahan din po natin ang balitang ito. Nako, sabi po dito bumalik ako bilang Blue Ribbon Chair dahil ito ang naririnig kong nais ng taong bayan. Nako, ginamit na ng pampo ang taong bayan. Ayan po si Senator Ping Lacson, magbabalik bilang Blue Ribbon Chairman, Blue Ribbon Committee Chairman ng Senado. Siya na naman po ang magiging chairman ng Blue Ribbon Committee mga kababayan. Bakit ka bumalik, di ba? Akala ko ba ayaw mo na, di ba? Kaya ka nga
Kaya ka nga nag-resign kasi ayaw mo na. Bakit ngayon babalik ka? Anong meron? Di ba? Ang naisip tuloy ng taong bayan, magkano ang iyong pagbabalik? Kaya na. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Comment nyo na lang at eto pa. Etong matindi. Representative Toby Chanco mga kababayan, etong sabi niya, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Kung talagang katuwang ng DFA sa hustisya, dapat kansilahin na ang passport ni Saldico. Oo nga no? Ganun talaga, pag gusto may paraan. Kasi yung kay Alice Go, di ba, nagawan nga nila ng paraan yung kay Alice Go. Yung kay Congressman Teves, no? Former Congressman Teves, nagawan nila ng paraan. So bakit kay Saldico, hirap na hirap kayo? Kailangan ng due process pagdating kay Pagdating kay Saldico, kailangan may due process. Aray ko po. Sana yung pera rin ng taong bayan ay dumadaan sa due process bago nakawin. Diba? Bago nila gastahin kaliwat kanan paggasta sa pera ng bayan, yung pamilya nila, diba? Bago sana nila ginasta yon, sana dumaan rin sa due process. Nako. Ito last po natin pag-uusapan mga kababayan bago natin i-play yung video. Nako, ombudsman. Bakit ganitong ombudsman natin ngayon? Masyadong siya ang parang, 'di ba? Ang pagkakaalam na kasi natin sa ombudsman, no? Nag-aantay lang 'yan na mayroon pong reklamo sa kanila, 'di ba? Magbigay ng reklamo patungkol sa isang politiko o opisyal ng gobyerno na mayroong ginagawang katiwalian. Pero dito, ombudsman, mga diskaya, posibleng protektado ang mga bilyar sa issue ng infra projects. Dapat bang sabihin niya ng isang ombudsman? Parang hindi na trabaho ng ombudsman ang mag-speculate mga kababayan. Ang trabaho po ng ombudsman is based on the evidence being filed against dito sa mga taong ito sa kanilang opisina. No? Pero pag ganitong palagi pong magbibigay ng opinion ba ito, Buying? Baka sabihin mo na, opinion ko yan Diba? Parang si Soto lang. Opinion ko yan Diba? Dapat yung irespeto yung opinion ko. No. Ombudsman ka, Buying. Dapat hindi ka nagsasalita ng mga ganito. You talk, magsalita ka based on evidence, no? Based on the case, no? Kung meron mang kaso. Kung walang kaso, tumahimik ka. Hindi nakakabuti sa inyong institusyon na palagi kayong nagsasalita without any evidence, di ba? Kasi ombudsman yan Diyan dumudulong yung mga taong nagre-reklamo with evidence di ba? Pero kung wala naman, bakit ganito ang ating ombudsman? Nagsasalita ng mga bagay-bagay na wala namang pinanghahawakang ebidensya. Di ba? At saka kakaiba yung ombudsman natin Gaya ng sabi ko, no? Hindi ko alam kasi hindi naman talaga tayo kagobyerno. Pero based sa napapansin natin sa mga nakaraang ombudsman, nagsasalita lamang sila kapag may reklamong nakakarating sa kanila, di ba? At base sa mga ebidensya ang kanilang pinagsasasabi. Sa palagay niyo po ba itong si Buying ay ganoon ang nangyayari? Mukhang kabaliktaran po no? Ito na mga kabayan, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang balitang viral at trending ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan. Sadyang tunay talaga na walang lihim ang hindi nabubunyag at walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos ang mga kontrobersyal na kinasasangkutan ng gobyerno ngagba ni Marcos Jr. tungkol sa bilyong-bilyong maanomalyang flood control scandal. Di umano at ang mga kadramahan o mga palabas ng Independent Commission for Infrastructures o ang ICI ni Marcos Jr. na tila klaro pa sa sikat ng araw ang tunay na motibo nito. Kaya't Korte Suprema, binasag na ang katahimikan at nagsalita na, naglabas na ng matinding ultimatum sa mga ahensya ng gobyerno na pinamumunuan ni Marcos Jr. Gaano
Kaya ito katotoo mga kapanig, ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos ang kontrobersyal na kinasasangkutan ng gobyerno ngagba ni Marcos Jr. tungkol sa bilyong-bilyong maanamayang flood control scandal di umano at ang mga kadramahan o mga palabas ng Independent Commission for Infrastructures o ICI na tila klaro pa sa sikat ng araw, ang tunay na motibo nito ay para lang matakpan ang kabulastugan ng Administrasyong Marcos at para madiin ang mga Duterte at lalong-lalo na ang mga kaalyado ng mga Duterte para hindi na di umano makatakbo sa darating na 2028 national election. Lalong-lalo na nang magpasa hanggang sa ngayon ay nangunguna pa rin sa lahat ng mga survey ang Vice President na si Sara Duterte. Ay siyang gusto nilang pilaya dahil takot sila na makabalik ang mga Duterte na mamuno sa bansang Pilipinas. Kaya't sa wakas, ito na ang malaking good news na siyang gumimbal sa gobyerno ngagba ni Marcos Jr. Korte Suprema binasag na ang katahimikan at nagsalita na, naglabas na ng matinding ultimatum sa mga ahensya ng gobyerno na pinamumunuan ni Marcos Jr. Ayon pa sa balita, inakokomento na ng Korte Suprema si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa petisyon ng Writ of Kalikasan na inihain ng ilang abogado at environmentalist dahil sa mga sablay na ghost project ng pamahalaan sa flood control. Batay sa inilabas na notice ng Supreme Court and Bank, bukod sa Pangulo ng kinakinatawan ng Office of the President, pinasasagot din ng kataas-taasang hukuman ang Office of the Senate of the Philippines na kinatawan ni Senate President Tito Soto III. Gayon din ang Kamara na nirepresenta noon ni Martin Romualdez. Kailangan ding magkomento ang Department of Budget and Management DBM, DPWH, DNR, DILG, MMDA, River Basin Control Office, mga local government unit sa bansa at mga kontratista na nagkukubra ng mga flood control projects ng pamahalaan. Mayroon lamang 10 araw ang mga respondent upang magkomento mula sa araw na natanggap ang notice ng resolusyon. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tama lang yan, kumilos na din po kayo Supreme Court. Sobra na po sila sa korupsyon. Simot na ang kayamanan ng Pilipinas. May utang pa. Nawa ay palaging umaksyon ng Supreme Court ng mga agarang aksyon for justice, corruption, free pills, and contented life of Filipinos. We do pray na walang essay judge na babayaran. Supreme Court, dapat aksyon nyo kailangan. Kayo ang pinakamataas na korte. Naghihirap na ang mga kapwa nyo Pilipino. Pinoy din kayo. Tulungan nyo ang mga kababayan nyo, please. Wala na akong tiwala dyan. Nagkakagulo na, wala pa rin pakialam sa bansa. Ano kaya ang hinihintay ng mga yan? Siguro pag marami nang mamamatay at huli na ang lahat. Supreme Court, kailan kayo kikilo? Salamat sa Supreme Court. Ituloy nyo po ang pagtatanggol sa karapatan ng taong bayan. Sana po mayroong makonsensya na magdidiin sa admin ni Marcos. Maraming salamat Supreme Court at tumulong na kayo kasi wala na silang ginawa kundi siraan ang mga Duterte family. Sa sobrang inggit nila kasi ang mga taong bayan galit na. Kami sa sobrang kurakot nitong administrasyon na to. Wala si BBM na gagawa sa 3 taon niyang nakaupo bilang presidente sa ating bansa. Para saan kung magtagal pa siya sa posisyon, mas lalong luluwag pa ang bansa natin. Parang awa nyo na po, palitan na yan. End quote. Irereklamo si Kiko Pangilinan dahil po sa kanyang isip bata na ugali. Iyan. Pag-uusapan din po na irereklamo po sa ano na nga committee yun na pinagrereklamuhan dahil sa mga masasamang ugali. Ethics Committee. Nakalimutan ko. Ethics. Ethics Committee. Yan. Pag-uusapan din po natin na bakit dinalaw ng US Embassy ang ICI. DOJ tinangging mag-state witness si Martin. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may Lakas CMD members, mal ethics complaint versus Kiko Barsaga. Members of the Lakas Christian Muslim Democrats are So yan mga kabayan, no, masyadong po nilang binibigyan ng ano eh. I mean,
pansin, no? At ina-actionan talaga nila itong si kasi napakaingay rin eh, no? Siya talagang pinakamaingay na congressman against corruption, no? Sana yung ibang congressman mahiya naman. Pinasasweldo ka ng taong bayan tapos upo-upo lang kayo dyan, di ba? Gayahin niyo po si Kiko Barsaga. Lalo kayong mamahalin ng taong bayan, di ba? Anyway mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.